Masaya po tayo dahil tayo po ay nasa tahanan ng Panginoon, and so this is a blessed opportunity to be together to worship Him in spirit and in truth. At gaya ng madalas na sinasabi ni Pastor Eric, we could be anywhere. Pwedeng wala tayo dito, pwedeng nasa hospital, or pwedeng nag-iinda tayo ng sakit sa bahay. But again, if that's happening to our brother, pray for them. But since tayo dinala tayo ng Panginoon, nawa ay maranasan natin ang presensya at pagkilos ng Diyos. Hindi lang tayo dito physically, but more so spiritually. Now, alam natin na binigyan tayo ng Diyos ng at least about 5 basic senses. Alam natin yan. Di ba? Meron tayong panglasa, meron tayong pang-amoy, meron tayong pang-dama, panghawak, pandinig, at pagkakita. In fact, ang sabi nga dyan, sa Tagalog kasi, wala silang may tumbas, 5 senses, 5 pandama. Pero kung papipiliin kayo at mamimili agad kayo ng isa sa 5 yan, anong una niyong pipiliin? Now, of course, mahirap mabuhay ng walang panlasa o walang pang-amoy o marahil hindi ka na makaramdam. Mahirap din pagka hindi ka na makarinig masyado. Pero naniniwala ako, bawat isa sa atin, most of us probably, pipiliin natin kung may isa lang ay yung sense of sight, yung pagtingin. Imagine, when was the last time nagkaroon ng total blackout sa lugar nyo? Ano agad ang una nyong ginawa? Maghanap ng liwanag. Kung may flashlight o marahil meron kayong kandila, iba, kung merong gasera, anything that could give us light. Hanapin natin yan. So for this morning, gusto kong imagine ninyo, ano ang naramdaman, lalo na ng tao na ipinanganak marahil nang walang pagtingin. At yun po ang pag-aaralan natin sa ating talata in Matthew chapter 20 about 2 blind men. 2 kalalaking pinagaling ng Panginoon in Matthew 20:29 to 33. Ito rin po ay matatagpuan sa Mark 10 and Luke 18. Pero before we go to this, we'll ask the Lord's grace upon us. Let us pray. Almighty Father, we truly worship you and bow down before you sapagkat totoo, Panginoon, pinapadama niyo sa amin ang aming matinding pangangailangan sa inyo. And so it is a great blessing for us na makalapit kami sa iyong trono ng biyaya. Alam namin, Panginoon, hindi kami maaaring mabuhay ng kahit isang segundo nang hindi kayo ang kumikilos sa aming buhay. And it help us, O Lord, to constantly remember this precious truth na kayo ang dahilan ba't kami nabubuhay, ba't kami nakapagpapatuloy, at ba't kami may pagkatao. Samahan niyo kami sa panahong ito ng pag-aaral namin ng inyong mga salita. Ang inyong Santong Espiritu nawa ang kumilos sa amin upang ipaunawa sa amin ang mga katotohanan ito sapagkat alam namin sa aming sarili kami po ay napaka-limited. And yet you are most able, O Lord God. Be thou exalted in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Now, para maintindihan natin ang talatang ito sa Matthew 20, makikita natin ng flow of events in 5 parts. Makikita niyo pa sa susunod na bahagi. May 5 aspeto na makikita tayong naganap sa kwentong ito. First of all, mag-change na si Dico ng yan. Notice the desperate cry for help in verse 30. And then secondly, the men's request in verses 30 to 31. And then the multitude's reaction in verse 31a. Their importunity in prayer in verse 31b. And of course, our Lord Jesus' compassion on them in verse 34. Again, para maunawaan natin ang kwento, basahin natin ang talatang ito. At babasahin ko ito sa Filipino Standard Version. Matthew chapter 20,
verses 29 to 33. Habang sila'y lumalabas sa Jericho, ay sumunod sa kanya ang napakaraming tao. May 2 lalaking bulag na nakaupo sa tabing daan. Nang marinig nilang nagdaraan si Jesus, sila'y nagsisigaw, "Maawa po kayo sa amin, Panginoong anak ni David." Ngunit pinagsabihan sila ng mga tao upang sila'y tumahimik. Ngunit lalo silang nagsisigaw sa pagsasabi, "Mahabag po kayo sa amin, Panginoon, anak ni David." Tumigil si Jesus at sila'y tinawag at sinabi, "Anong nais ninyong gawin ko sa inyo?" Sinabi nila sa kanya, "Panginoon, buksan po ninyo ang aming mga mata." Nabagsakan nila si Jesus at hinipo ang kanilang mga mata. Kaagad silang nakakitang muli at pagkatapos sumunod sila sa kanya. From darkness to light, mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Now, sa mga kasama namin on our Wednesday studies, kasi po I'm going through the Gospel of Matthew, ang buong Matthew chapter 20 ay punong-puno ng maraming mga aral at kaganapan. Sa unang bahagi nito, itinuro ng Panginoon yung tinatawag na the parable of the workers in the vineyard from verses 1 to 16, kung saan may isang nagmamay-ari ng malaking lupain at kanyang tinawag ang mga manggagawa sa iba't ibang oras hanggang sa pinakahuling oras. Ganun kabiyaya. Ang ikalawang leksyon na kanyang itinuro ay patungkol sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay na maguli in verses 17 to 19. Ang problema, habang tinuturo ng Panginoon ang leksyong iyon, hindi naunawaan ng mga alagad ang kanyang sinasabi. Kaya nagulat sila nung kailangan niyang mamatay at mabuhay na maguli. Pangatlo, tinuro ng Panginoon na ang totoong paraan para tayo ay maging dakila ay sa pamamagitan ng paglilingkod. At siya mismo ang nagsakatuparan nun. That's found in verses 20 to 28. Ngayon, sa ating pag-aaralan, again, as we go back to our title, From Darkness to Light, makikita natin ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Kahit sa mga hindi karapat-dapat. So pagkatapos ituro ng Panginoon ang mga bagay na iyon, nagpatuloy naglakbay ang Panginoon. Sabi sa verse 29 uli, habang sila'y lumalabas sa Jericho, na ang syudad ng Jericho ay malaking bayan. In fact, it is the second largest city after Jerusalem. Meron tayong mapa dyan. At makikita nyo yung kulay pula, that's supposed to be Jericho. Ang Jericho ay 8 miles west of the Jordan. Kaya dun sa pulang yun, makikita nyo, sa kanyang kanan, may linya above the blue. Yun po yung Jordan River. So nasa kanan ng Jericho, ang Jordan. And it is 19 miles northeast from Jerusalem. Sa kaliwa naman niya, pababa ang syudad ng Jerusalem. Natatandaan nyo, nung si Joshua at ang army of Israel ay papunta sa ipinangakong lupain ng Diyos sa Canaan, kailangan silang dumaan sa Jordan River. At ito yung hinati ng Diyos para sila ay makadaan. In Joshua chapter 3. Ang syudad din ng Jericho, ito naman, ang unang-unang syudad na sinakop ni Joshua at ng kanyang hukbo. Sa Joshua chapter 6. Now, ang syudad na ito ay tinatawag na City of Palms. Palagay niyo bakit? Sapagkat maraming puno ng palma or palm trees. Now, bakit ko sinabi ang mga facts na ito? To prove one point, the Bible can be considered as a geographical and a historical book. Pag kayo nakabasa ng mga lugar at mga pangyayari sa Biblia, totoong nangyari yun. At totoo, yung mga lugar na yun, pwede mo siyang matrace back.
Bagamat, alam natin that the Bible is primarily a spiritual book. Ito ay aklat na ibinigay ng Diyos para sa atin at lalo na para sa mga anak ng Diyos. Para makilala natin siya, magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Pero isang bagay ang tiyak, ang Biblia ay katiwa-tiwala. Sa mga nagdududa sa Bible, hindi pa nila ni-research ang Bible. Pero pwedeng pagtiwalaan sapagkat lahat na nakasulat ay totoo. Natuloy natin ang kwento, sabi sa verse number 29. Habang sila'y lumalabas sa Jericho, ay sumunod sa kanya ang napakaraming tao. So notice the scene. According to the Cambridge Bible, laksa-laksang mga tao ang pumupunta sa Jerusalem sa panahon ito para ipagdiwang nila yung kanilang tinatawag na Passover o yung piyesta ng Paskwa. Tandaan nyo, may pagkakataong pinalaya sila ng Diyos sa bansang Ehipto. At bago maganap yung kamatayan ng panganay, pinrotektahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng dugo. God passed, or the angel of death passed over them. Taon-taon sineselebrate nila. So, isipin nyo, maraming tao excited. Dagsa-dagsa sila, marami sa kanila pumupunta ngayon sa Jerusalem. Now, yung dami nila ay nakakatulong para sila ay maging safe. Sapagkat pwede silang salakayin ng mga masasamang tao, alam na special na okasyon yun, kaya habang marami sila, maganda. So just like you to focus on our title, From Darkness to Light, on this case. Okay? So, paki-focus na lang doon, di ka joke. Now, excited ang mga tao na pumunta sa Jerusalem, pero nakita nila ang Panginoon. Naging double ang kanilang excitement, kaya maraming sumusunod sa Panginoon. Pero tingnan nyo, sa dami ng mga taong ando doon, dalawa ang pagtutuunan niya ng pansin. Kaya dito nakafocus ang kwentong ito. And one thing you can notice, ang pagkilos ng Diyos ay ganoon. Pag ang Diyos ay kumikilos siya in a very personal way. Oo, pwede nating sabing marami tayo ngayon. Halos mapuno natin ang building. Pero pag kumilos ang Diyos, may iba, marahil hindi siya papansinin. Pero may ilan na totoong magsiseryoso sa pakikinig at pagtanggap sa salita ng Diyos. At sila ang magkakaroon ng pagpapala mula sa Diyos. Kasama ka ba doon? So God works in a very special and personal way. Tingnan nyo nangyari, sabi dito sa verse 30, pinakilala. May dalawang lalaking bulag na nakaupo sa tabing daan. Now again, dito papasok ang pag-aaral natin ng Bible. Sapagkat when we begin to compare scriptures with scriptures, may makikita tayong parang magkaibang tala. Nagkaiba si Mark and Luke kay Matthew sa aspetong ito. Sabi sa atin kay Matthew, dalawang bulag. Whereas Mark and Luke, sabi nila, may isang bulag. In fact, pinangalanan sa Mark 10:46 ang bulag na ito, ang kanyang pangalan ay Bartimaeus. Pero hindi pa doon natatapos. Si Matthew at si Mark, sabi nila sa talang ito, Jesus or they went out of Jericho. Palabas sila ng Jericho. Itong si Luke, binabanggit niya, Jesus was coming near Jericho. Parang papunta siya. Ano ba? Ano ba talaga? What do you do when you encounter passages like these? Parang may contradiction. How do you reconcile seeming discrepancy? Seeming, ha? Sa unang tingin lang kasi yon. Now, gagamitin to ng mga unbelievers and then they would say, kita nyo? Kala ko ba sabi mo, Biblia, salita ng Diyos, bakit may mga hindi tumutugma? Eh di hindi accurate. May mali. Dali nilang magsabi. No? Now, punta tayo in a court of law. Halimbawa, may mga testigo.
Humarap sila sa judge at sinasabi nila yung kwento. Palagay niyo ba, maniniwala yung judge kung may 4 na tagapagsalaysay at lahat ng detalye to the very small details, eksakto ang kanilang sinabi. Walang pagkakaiba. Anong maiisip ng judge? Siguro nagkonsyabahan, nag-usap-usap. Siguraduhin mong pare-pareho tayo nagsasabi. Bakit? Posible ba yun? Kung iisa kayo ng naranasan, eksakto lahat ng sasabihin nyo. Maraming details pareho, pero may mga detalyo sa ibang pagtanaw. At ganun exactly, especially in the Gospels, may 4 na pagtanaw sa isang bagay, pero iba minsan ang ina-highlight ng isang writer. And again, this is by the leading of the Holy Spirit. Kaya natin ito tinatalakay, may mga ilang possibilities na sinabi sila. Bakit hinighlight ng 2, isang bulag, habang si Matthew 2? Isang possibility, maaaring si Bartimaeus ay naging matapat na lingkod ng Panginoong Jesucristo at nagpatuloy. Habang yung isa na hindi natin kilala, nagsimula, nawala. Later. Maraming kasong ganyan. Magaling sa simula, posible yun. Or another possibility, si Bartimaeus, tandaan niyo yung pag sa pangalan nakita niyo yung bar, that means son of. Ibig sabihin, hindi niya to pangalan. Anak siya ni Timaeus. At marahil daw, ang kanyang tatay ay mas kilala sa lipunan. Siya ang ini-highlight. Another possibility. Pero isang bagay, hindi natin alam eksakto ang dahilan. Pero ganito, ang salita ng Diyos ay pwedeng pagtiwalaan kahit may mga hindi tayo naiintindihan ng lubos. Galing sa Diyos yan eh. Huwag nating i-bend ang Bible sa ating isip. Para bang sinasabi ng iba, pag hindi ko naintindihan, hindi ako maniniwala. Baliktad, ang pananampalataya, you have to believe first, and then you will see and understand. Doon tayo nagsisimula. And remember, sabi ng Panginoon, John 17:17, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Pakabanalin mo sila sa iyong katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Wala tayong ibang pwedeng pagbatayan ng katotohanan kundi salita ng Diyos. Hindi ang opinion ng tao, hindi ang sabi ng karamihan, ang salita ng Diyos. I hope that's clear. Now, what happened? Tingnan natin yung ating first point. There was a desperate cry for help. Ang kanilang masiding paghingi ng tulong. Sabi sa verse 30, nang marinig nilang nagdaraan si Jesus, sila'y nagsisigaw, maawa po kayo sa amin, Panginoon, anak ni David. Ito yung pagnanais ng puso nila. Kung mararamdaman nyo, sa matagal ng panahon, yun sila bulag. Narinig nila, padaan na si Jesus, pwede ba naman silang hindi sumigaw? Pwede ba naman silang manahimik? Yun ang kailangan nila Kaya sila sumigaw. Ayaw nilang mawala yung opportunity iyon. At marahil iniisip natin, narinig na nila ang kapangyarihan ng Panginoon noon pa man. Nagpapagaling siya, walang imposible sa kanya. Baka naman matulungan niya ako. Yun ang kanilang iniisip. Pero marahil may pagdududa, talaga kayang makikinig siya sa akin? Umiyak sila sa Panginoon. Isang bagay na naramdaman nila, napaka-miserable ng kanilang kalagayan. At walang ibang pwedeng makatulong kundi ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo, mahalaga din ang pagkakataong ito. Bakit? Since nasa Matthew chapter 20 na tayo, nangangulugan, papatapos na ang ministeryo ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang lugar. Pagkatapos ng Jericho, pupunta na siya sa Jerusalem, at ano ang magaganap sa Jerusalem? Doon niya ibibigay ang kanyang buhay. Tandaan nyo, Mount Calvary or Golgotha is just outside the walls of Jerusalem. Kaunti na lang ang panahon. Kaya tamang-tama na dumaan ang Panginoon sa kanila
at ayaw nilang sayangin ang pagkakataon. Anong lesson ang matututunan natin? Huwag mong sayangin ang pagkakataong binibigay sa iyo ng Diyos. Baka hindi na bumalik yan. Kapag naramdaman mong tinatawag ka ng Diyos, kapag alam mong kinakausap ka niya, then and there, talk to God. Hingin mo, Panginoon, turuan niyo po ako. Kailangan ko kayo, baguhin niyo po ako. Huwag mong sabihin, bukas na lang. O tsaka na lang, baka hindi na bumalik ang pagkakataong iyan. Now is the time. Ganun kaseryoso ang mga pagkakataong binibigay sa atin ng Panginoon. Notice the second part, their request, ang kanilang kahilingan. 30 and 31, have mercy on us, O Lord, Son of David. Maawa po kayo sa amin, Panginoon, anak ni David. Ang kanilang kahilingan or yung kanilang panalangin ay makikita natin may 4 na bahagi. First of all, yung kanilang pagpapakumbaba. Wala naman silang pwedeng ipagmalaki, hindi naman sila pwedeng magdemand, Panginoon, ngayon na. Nagmamakaawa sila sa Panginoon sapagkat napaka-miserable ng kalagayan nila. They were very miserable and wretched. Kung hindi sila kakaawaan ng Panginoon, magpapatuloy sila hanggang sila ay mapahamak. Wala na silang pag-asa. Hindi ba ito ang kailangan ng taong maramdaman? Kung talagang lalapit siya sa Diyos. Panginoon, kailangan ko kayo. Walang anumang dala-dala sa sarili niya. Tulungan niyo po ako. At yun ang isa sa hindi natin may pagkakamaling sign na kumikilos ang Diyos. Yung dating taong mayabang, ngayon, walang-wala sa harapan ng Diyos. Nagkaroon silang pagpapakumbaba. Pangalawa, nakita nila na si Jesus ay mahabagin. Lumapit sila sa Kanya. Alam mo, salamat ang Diyos, hindi siya tinatawag nating angry tyrant. Hindi siya yung kagaya ng mga tao na pag napunta sa posisyon, gagamitin ng posisyon at walang pakialam kahit anong masagasaan o kung sino man ang madamay, basta magawa niya gusto niya. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay patuloy na aawa sa atin. In fact, isa ito sa mga katangian ng Diyos. Palagi siyang mahabagin. Ayon sa Psalm 145 verse 9, ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang mga malumanay na kaawaan ay nasa lahat niyang mga gawa. Tender mercies. Makikita mo daw sa lahat ng gawa niya. And then of course, familiar sa atin ang Ephesians 2, 4 and 5. Ngunit ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Salamat, mayaman siya sa awa. Bakit? Kasi talaga namang kailangan natin yon. Simula pa nung wala tayong pagkakilala sa Diyos, hanggang makilala natin ang Panginoon, kailangan pa rin natin ang awa ng Diyos. Dahil lumalayo pa rin tayo, nagkakasala pa rin tayo, tumitigas pa rin puso natin. Salamat sa Diyos. Kaya marahil naramdaman ng dalawang bulag na ito, hindi sila nakakakita pero naramdaman nila sa kanilang mga narinig at nalaman, pwede silang lumapit sa Panginoong Jesucristo at kinamangan nga nila para humingi ng kanya habag. Pangatlo, tinuring nila ang Panginoon bilang Panginoon. Lord. Bagamat yung title na Lord, lalo na kapag small L, maaring ang tingin ng karamihan, paggalang lang. Halimbawa, sasabihin mo, Sir. Di ba tayo, mahilig po, opo. Gumagalang. Minsan ginagamit na. Pero sa pagkakataong ito, ang kanilang pagtingin sa Panginoon ay mataas. Somehow, kinikilala nila, hindi siya ordinaryong tao. At kapag ginamit ang title na Lord sa Panginoong Jesucristo, pinapakilala ang kanyang pagiging Diyos,
ang kanyang pagiging hari at ang kanyang kapangyarihan. Ganun mo ba siya nakikilala sa buhay mo? O ikaw pa rin ang nangunguna sa buhay mo? Ganun nila tinawag. Pero paano natin malalaman na talagang mataas ang pagtingin nila sa Panginoon? Yung susunod na ginamit nilang title, kinilala nila siya bilang kanilang Mesiyas. Tinawag nila siyang Son of David. Again, hindi nila siya nakikita physically, pero naniwala silang siya ang matagal nang ipinangako sa bayan ng Israel, ang matagal na nilang hinihintay na tagapagligtas na magpapalaya sa kanila. Siya yun. Imagine, with very limited information, naniwala sila. Tayo, gaano karami ng alam natin, hindi ka pa rin naniniwala. Sinong may problema? Ano pa bang gusto mong gawin para masabi mong, kayo nga ang aking Panginoon at tagapagligtas? Naghihintay ka pa ba na matapos na lahat? No. Kung andito ka ngayon at hindi mo kilala ang Panginoong Jesucristo na tagapagligtas, ba't di ka lumapit? Hingin mo, Panginoon, kailangan ko kayo. Kahit ako may pagdududa, tulungan niyo po. At dito natin makikita, mapalad ang dalawang bulag na lalaking ito sapagkat binigyan sila ng mata ng pananampalataya. Kumpara sa napakaraming tao, may mata ng pisikal, hindi naman makita. Ang kapahayagan ng Diyos, malabo sa kanila sino ang Diyos. Walang kwenta sa Kanya, kanila ang Kanyang mga salita. Mapalad sila, kinatagpo sila. Ang isang taong naalala ko dyan, ay ang kanyang pangalan ay si Francis James Crosby, commonly known as Fanny Crosby. Siya ay naging hymn writer and composer. Marami siyang naisulat na kanta bagamat siya'y bulag. In fact, nung binabasa ko yung kanyang kwento, only a few weeks pa lang, nagkaroon siya ng infection sa mata at mali ang ibinigay ng gamot ng doktor at naging permanently nabulag siya. Pero sa dami ng kanyang mga naisulat, kahit tingnan mo lang sa Wikipedia, about 8,000 hymns. Sa isa pang binasa ko, 9,000 hymns. Napakarami. Kaya ito ang kanyang sinabi. In fact, some of the songs familiar sa inyo. To God be the glory, rescue the perishing, blessed assurance, pass me not, O gentle Savior. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer, redeemed, how I love to proclaim it, and again so many more. Alam niyo, galing mismo sa Kanya ang ganitong mga pananalita. Sabi niya, it seemed intended by the blessed providence of God that I should be blind all my life, and I thank Him for the dispensation. Sino sa atin magpapasalamat kung pinanganak ang bulag? If perfect earthly sight were offered me tomorrow, I would not accept it. I might not have sung hymns to the praise of God if I had been distracted by the beautiful and interesting things around me. Ba't siya nagpasalamat sa Diyos? Kasi naging totoo ang Diyos sa buhay niya. At sa kanyang pagkabulag, naging malinaw sa kanya sino ang Diyos at ang plano ng Diyos. Sabi niya, siguro kung binigyan ako ng paningin ng Diyos, baka hindi ko nagawa ang mga bagay na nais niya. Which is also a good reminder to us. Kadalasan, ang tinitingnan natin yung wala sa atin. Kaya tayo madaling mainggit Kaya tayo hanap ng hanap. Ang nawawala sa atin yung pagtanaw sa Diyos at pagpapasalamat kung ano yung meron tayo, lalo na kung kilala mo siya sa buhay mo. Napakarami natin dapat ay pagpasalamat, mga kapatid. Nagagawa pa ba natin iyon? Ibig sabihin, kahit na ang mukhang kahinaan, pwedeng gamitin ng Diyos na maging kalakasan
para siya ang maluwalhati. Hindi ba yun mismo ang sinabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians 12? Kaya hindi tinanggal sa kanya ng Diyos ang kanyang infirmity para sa kanyang kahinaan, lalong maluwalhati ang Diyos. Sana bigyan tayo ng Diyos ng pagbabago ng kaisipan, ng puso, ng mga gawin. Para makita natin ang mga bagay sa ibang pagtanaw. Kasi marami sa atin spoiled. When we get so many things na gusto natin, wala nang halaga yung nagbigay. Masyado na tayong nababat at nag-enjoy sa pinagkaloob niya, nakalimutan natin siya yung mas mahalaga. Mabait lang ang Diyos talaga eh. Let's not abuse the grace of God. So God made a difference in the lives of these two men. Pero alam niyo man, napapansin niyo to, pag ang Diyos kumikilos sa buhay ng tao, hindi lahat natutuwa. What was the crowd's reaction? Ano bang reaction na nakararami in verse 31 eh? Ngunit pinagsabihan sila ng mga tao upang sila'y tumahimik. Imagine the scene. There was a large crowd, maingay, magulo, pero nung narinig nila yung dalawang ito, siguro nahiya sila. Kaawa-awa, bulag eh. Nililimusan mo lang, bigla kayo mag-iingay. Parang ganito yung irony. Kung sila napakarami at nag-iingay, walang problema, pero itong dalawang to, bawal. Winarning nga nila eh. Tumahimik kayo, huwag kayong mag-ingay. Para bang nuisance o kaabalahan. Hindi nila nakita ang kalagayan ng dalawang ito. Tanong, kung kayo o tayo, yung nasa ganong kalagayan at pinagbawalan kayo na gawin yung alam nyong tamang gawin, anong gagawin nyo? Tatahimik lang kayo? Probably many people will. Ay, nakakahiya naman. Hindi na nila gagawin yung alam nilang tama na gusto ng Diyos. Magpapatuloy ba tayo? Sabi ni Adam Clark, when the world and the devil begin to rebuke, in this case, it is a proof that the salvation of God is nigh. Therefore, let such cry out a great deal the more. Kapag nararamdaman yung may nagagalit ng mga tao, ayaw nilang lumapit kay sa Diyos, at lalo na ang dyablo kumikilos para hadlangan ka, lalo kang humingi sa Panginoon. Huwag mong hayaang hadlangan ka nila. Sapagkat ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At diba marami tayong narinig na cases sa mga nagle-labor before that actual time of salvation? Maraming dinadaanan. Huwag tayong papigil mga kapatid kung yun ang nais ng Panginoon para sa atin. Notice their importunity in prayer or ano yung kanilang ginawa bilang masidhing pananalangin in the second part of verse 31. Pinagbawalan sila, di ba? Pero sabi dyan, ngunit lalo silang nagsisigaw sa pagsasabi, mahabag po kayo sa amin, Panginoon, anak ni David. Kung dati malakas na, lalo pa nilang tinodo. And I would assume, sabay sila. Isipin nyo, sa dami ba naman ng tao, kailangang mailakas nila yun. Baka hindi sila marinig ng Panginoon. And they did that with all of their strength. Baka yun na lang ang kanilang pagkakataon. And you would see, inulit nila yung una nilang sanabi. Ibig sabihin, that was their real conviction of their heart. Hindi lang nila ito sinasabi ng wala lang. Ito talaga yung pinapaniwalaan nila. Maawa ka sa amin, Panginoon, anak ni David. Wala na silang kailangan idagdag. Yun yun. And you know what? Kahit yung pinakamaikling panalangin, kung talagang sinasabi mo yan ng buong puso sa Diyos, pinapakinggan ng Diyos yan. Imagine the short prayer of Peter, Lord, save me! Bago siya lumubog at iniligtas siya ng Panginoon. Hindi kailangang mahaba. Pero mahalaga, talagang seryoso tayo maghihiling sa Diyos. Naisip ko tuloy, kailan yung huling-huling pagkakataon na talagang lumapit ka sa Diyos ng buong puso?
Seryosong-seryoso ka sa Diyos. Halos umiyak ka sa harapan ng Diyos sapagkat naramdaman mo ang kalagayan mo sa Diyos, malayo ka sa Kanya. Malamig ka sa Kanya. Hindi mo nalulugod ang Diyos. Kailan ang huling pagkakataon? For many of us, kailangan tayong paalalahanan ng Diyos. Masyado na tayong malamig. And we think everything is okay. Hindi na pala. Alam niyo, salamat, ang Panginoon hindi kagaya ng karamihan. Hindi kagaya ng tao. Anong nangyari? Sabi sa 32, tumigil si Jesus at sila'y tinawag at sinabi, anong nais ninyong gawin ko sa inyo? Tumigil siya. While other people would just pass by, tumigil siya sapagkat yun ang dahilan ba't siya naroon para sa kanila. At tinanong niya, anong gusto niyong gawin ko para sa inyo? Pag iniisip natin, hindi ba alam ng Panginoon yung pangangailangan nila? Of course, bago pa nga sila humingi, alam na niya. At hindi ba pangalawang pagkakataon na itong humiling sila, narinig ba niya? Oo, narinig niya. Pero gusto ng Panginoon, sabihin nila sa Kanya direkta, kahit maraming mga tao. That was a test also of their faith. Di ba yan mismo paanyaya ng Panginoon sa atin? Tayong mahiya para sa Panginoon. Tumawag ka sa Kanya. Familiar verse, diba? Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nalalaman. Tumawag ka. Yun lang. Again, when was the last time you called to Him? At naging tapat sila sa kanilang pangangailangan. Verse 33, sinabi nila sa Kanya, Panginoon, buksan po ninyo ang aming mga mata. They became very specific with their request. Pero may paggalang pa rin. Lord, that our eyes may be open. And once you examine it in the Bible, that's exactly the nature of prayer. Yan ang totoong panalangin. Una, makita mo sino ang Panginoon. Pangalawa, sino ka sa harapan niya. Yung mataas na pagtingin sa Diyos at yung pagpapakumbaba sa Diyos at dinadala mo ngayon ano ang iyong pangangailangan. Alam niyo, ito ang problema ng marami sa atin. Lalapit na nga lang tayo sa Diyos. Alam na naman niya yung kalagayan natin. Hindi pa tayo maging matapat. Paligoy-ligoy pa. Ayaw pa nating banggitin. Nangangailangan na nga tayo. Napaka-proud pa. Sa iba palalapit. And you know what? Hindi tayo matututong manalangin in public if we do not learn to pray in private. Maraming mga kapatid, takot na takot manalangin simply because ayaw nilang naririnig. Pero kayo ba nananalangin sa Diyos in private? Yun naman yun, di ba? Our true audience is God. Hindi mo kailangan maging, ano bang mabulaklak na salita? Hindi alam na ng Diyos, but we just have to come and be honest. Ikaw ba nagiging matapat ka ngayon sa harapan ng Diyos? Pag sinabi mo, Lord, kailangan ko po kayo. Help me, Lord. Hindi ako palaging okay. Sa tingin lang nila, okay. Pag nag-post sa Facebook, parang okay. Parang not okay. Siguro kailangan yun. Kahit nasan ka pa ngayon, ano man ang kalagayan mo ngayon, just come to Him. And He knows exactly what you need. Ano ginawa ng Panginoon? Sabi sa fourth part, Jesus' compassion, ang habag ni Jesus para sa kanila. Verse 34. So Jesus had compassion and touched their eyes. Nahabag sa kanila si Jesus at hinipo ang kanilang mga mata. Notice, yung pagkilos ng Panginoon was based on His compassion, ang awa niya. Yun ang nature ng Panginoon.
Handa niyang hawakan ang kanilang mga mata. Pwede niyang sabihin, gumaling kayo at gagaling sila. Hinawakan niya sila. Very personal. Habang ang mga tao nandidiri marahil, lumalayo, nagbibigay ng limos, pero ang Panginoon lumapit at sa kanyang awa, pinagaling niya sila. Di ba? Salamat. Again, punong-puno ang Diyos natin ng awa. A very familiar passage is in Lamentations 3:22. It is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon na hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Sa ang mga yaoy bago tuwing umaga. Dakila ang iyong pagtatapat. At dahil ang Panginoon ang kumilos, there was an immediate result. Anong dalawang bagay na nangyari? Sabi doon, kaagad silang nakakitang muli at pagkatapos sumunod sila sa Kanya. Notice the power of God. Instantly. Wala nang waiting period. Gumaling sila. Nakakita sila. Yung minimiti nila, naganap. At anong reaction nila? Sumunod sila sa Kanya. They became His followers. Marahil daw ang isa sa pinakamataas na paraan ng pagpapasalamat sa Panginoon. Of course, we can praise Him, we can thank Him, we can sing for Him. Pero marahil isa sa mga pinakadakilang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos ay ang pagiging matapat na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Simula sa panahong kinatagpo ka niya, hanggang sa panahong kukunin ka na niya. Maging matapat na tagasunod ng Panginoon. Lalo na kung naranasan mo ang kanyang kabutihan, ang kanyang awa, ang kanyang kaligtasan. Paano ka hindi magiging totoong tagasunod niya? Kung naiintindihan mo kung sino siya at ang kanyang ginawa. Does that describe you if you're a Christian? I'm afraid ang mga maraming Christians na nagpo-profess, tagasunod, oo. Pero kahit sila magdududa kung tapat na tagasunod, nakakalungkot. Hindi nila nakita ang Panginoon, pero sumampalataya sa sila at pinagaling sila ng Panginoon. Doon sila nagkaroon ng pagkakita. It happened to them physically at may ginawa ang Panginoon sa kanila spiritually. Tayo, hindi man tayo bulag physically, pero pwedeng bulag ka pa rin sa kasalanan. Kailangan mo ng kanyang kaliwanagan. Pwedeng dinadaya pa rin tayo ng mundo kahit Kristiyano na tayo. Bumabalik tayo sa mga dati nating gawi at mga kasalanan na hindi nakalulugod sa Diyos, dumidilim ang pagtingin natin sa Kanya. Pero tandaan niyo ang paalala ng 1 Peter 2:9, ang Diyos ang tumawag sa atin mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Bakit mo pa gugustuhin bumalik sa dilim kung ikaw ay nasa liwanag? Gusto ko yung panalangin ng psalmist in Psalm 119:18. Open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Buksan niyo, Panginoon, ang aking mga mata para makita ko, mamasdan ko ang mga kagilagilalas na mga bagay sa inyong salita, patungkol sa inyo, sa inyong pagkilos sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aming iglesia, sa aming bayan. Marami tayong namimiss, mga kapatid. Kapag tayo nagsasabing tagasunod ng Panginoon, pero para pa rin tayong bulag. Sana nabuksan ang ating mga mata. Gusto ko po yung short chorus. Alam niyo yung song, Open Our Eyes, Lord. It's like a prayer. Ang lyrics ng song, Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen.
Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Ano bang dahilan? Ba't bubuksan ng Panginoon yung mga mata natin? Para makilala siya at ang kanyang kalulatan at ang kanyang kalulugan sa buhay natin malaman. Isa ka na ba sa pinagbuksan ng Panginoon ng mga mata? O nananatili ka pa rin sa kadiliman? Let's pray. Lord, patuloy kang kumilos sa aming mga buhay habang pinapaalala niyo ang inyong mga salita. Sapagkat marahil may mga kaibigan kami na wala pang totoong pagkakilala sa inyo. Tulungan niyong maunawaan nila na sa gitna ng kanilang kasalanan ay pwede silang mapalaya at maranasan nila ang totoong kaligtasan dahil sa Panginoong Hesus. At kami, Panginoon, na nagsasabing mga tunay na tagasunod ninyo, patawad, Panginoon, kung may mga pagkakataon kami rin po ay hindi nagiging ganoon kalinaw ang aming pagtingin sapagkat naging abala kami sa maraming mga bagay. But we pray, O Lord, work in our lives and receive the highest honor and glory in the wonderful name of our Lord Jesus.